Ang secret tradition, mga kapatid, ay is a doctrine or body of doctrines regarded as having been established by Christ or the apostles, no, not contained in the scripture. So yung secret tradition, mga kapatid, ay pananampalataya din, no? Na establish ng ating Panginoong Hesus at itinuturo din ng mga apostoles na hindi nakasulat sa Bible yung sinasabi natin litra por litra. Kasi kung intindi natin ang ibang nakasulat sa secret tradition, ay malinaw na ibinayag din ito sa banal na kasulatan. Ngunit hindi sa paraan na litra por litra. Now, sa CCC number 80, itong sinabi mga kapatid patungkol sa secret tradition. Okay. Secret tradition and secret scripture, they are bound closely together. So, close na magkasama, magkayusa. And communicate one with other. So, bawat isa sa kanila ay nagtampo ng kung ano ang dapat, no? Kung ano ang sinasabi o nakasulat dyan kung ano ang mga sinabi ng ating Panginoon at sa mga apostoles. For both of them, flowing out from the same divine wellspring. So, ang bawat isa sa dalawa ay nagmula sa tuburan sa Diyos, no, na tuburan yung flowing, no? So, yung wellspring. Come together in some passion to form one thing. So, to form one thing, yung isang gusto ng simbahan and move towards the same goal. So, isa lang ang kanilang layunin. Each of them makes present and prosper in the church the mystery of Christ who promised to remain with His own always to be close of the edge. So, ibig sabihin, ng banal na tradisyon ay banal na kasulatan ay or ang banal na tradisyon at banal na kasulatan o scripture at yung secret tradition ay nakatali at magkaugnay sa isa't isa. So magkaugnay, no? Dahil ang bawat isa ay nagmula sa banal na pinagmulan. So yung pinanggalingan niya ay banal, galing sa Diyos para bumuo ng isang bagay patungo sa isang layunin. Yan ang secret tradition, mga kapatid. Now, ang salitang tradisyon ay galing sa salitang Griego na paradoses, na sa Latin ay tradire, na nangangahulugan ng to hand down, no? Or sa Tagalog, pagbigay. So yan ang kahulugan ng secret tradition or ng tradisyon, literally, no? So, okay. So, mismo dyan sa Biblia ay mababasa na sinasabi ni St. John the Evangelist na mayroong mga ginawa o itinuturo ang Panginoon Hesus na hindi literal o hindi nakasulat. At ito ay mas marami pa sa hindi nakasulat. Now, ito sa mga kapatid, ang San Juan 21:25. Ito ang sinabi. Upang malaman natin, no, na mali yung mga kapatid natin, mga protestante, na nagsasabi na sula escritura. Pero ang tanong, sino ba sila? Yan, mga kapatid, sa Diogyo, Huyo, na magsasabi na ang paniniwalaan ay siya lang nakasulat sa Biblia. Kasi kahit dito sa Biblia ay sinasabi na mas marami pa ang itinuturo ng mga Panginoong Hesus at saka yung sa mga apostoles na hindi nakasulat. Masahin natin sa Juan 21:25. Dahil ba kayong mga butang na giwa ni Hesus o kung gisulat pang tanan, nagtuwa ko ang ating mukalimutan dili. Ngayon, pahingo, makasulat sa mga sinulat. Ang tanong, totoo ba? Ang tanong, paano maging totoo ang sinasabi ng mga protestante na sulat escritura o Bible alone? O ang iyong nakasulat lang ang paniniwalaan? Marami pa ang hindi nakasulat kaya isa nakasulat. Yan, mga kapatid. Pero ang mga protestante na nagsasabi na ang nakasulat lang ang paniniwalaan, ay sila rin ang natamaan. Bakit? Marami silang sinasabi na sila ang totoo, ngunit hindi mababasa sa Bible. Yung sinasabi ng Seventh Adventist na sila ang tunay na iglesia, saan mababasa sa Biblia na pinalalanan ng Panginoong Hesus ang kanyang itinayong iglesia ng pangalang Seventh Adventist? Saan yan? So,
Sila ang natamaan sa kanilang sinasabi na sola escritura, Bible alone. So, malinaw na nagkamali sila. Pero ang tanong, sino ba sila na magsasabi na sola escritura? They are only Protestant denominations. So, paano natin sila patiniwalaan? Na kung wala ang Katoliko, ay wala sila. Yan, isipin natin palagi mga kapatid ha. Kung mayroong Protestante magkabiyo sa Kimbyo, sa religion, kung wala ang Iglesia Katolika, walang mga sikta. So, paano kayo maging totoo? Nagaling kayo sa simbang Katoliko, sumuway kayo sa itinuturo ng simbahan. Tulad kayo ng Diablo, sa Ketlo. Ating basahin sa Bible. Mga kapatid, kakunti na lang kayo nito, laking balikan. Ang Diablo ay noong una ay isang anghel. Sumuway sa Diyos, dahil siya ay naging Satanas. Basahin natin ha, anghel na sumuway at siya ay naging Satanas. Basahin natin mga kapatid ang sa Lucas 10:18. Si Jesus dito ba kanila, nakita ko si Satanas na nahulog ingog kilat gikan sa langit. Nakita ko si Satanas na ingog kilat na nahulog ingog kilat gikan sa langit. Ibig sabihin, si Satanas ay nanggaling sa langit. At siya ang isa sa mga anghel o siya ang unang anghel na sumuway sa ating Panginoon. Ating basahin mga kapatid, ang Hebrew 1:7 na ang anghel ay created only by God or para sa iyang creation. Ating basahin. So, paano natin paniniwalaan ang mga Protestante na sila ang tama na kung wala ang Iglesia Katolika, wala sila tulad ng anghel na si Lucifer na naging Satanas? Ito, basahin natin ang Hebrew 1:7. Maukini ang giingon sa Diyos bahin sa iyang mga anghel. Giingon sa Diyos na sama sa hangin ang iyang mga anghel. O ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaang na kalayo. Giingon sa Diyos na sama sa hangin ang iyang mga anghel. Mayroon bang anghel na sumuway sa ating Panginoon? Basahin natin mga kapatid ang 1 Pedro. Dito, nalimutan mo na, no? Na ang mga anghel, okay, dito. Thank you, Lord. 2 Pedro 2:4. Ang anghel, ang Diablo ay mga anghel na sumuway sa Diyos. 2 Pedro 2:4. Wala kaluwi sa Diyos ang mga anghel na nakasala, kundi gitambog sila sa eterno o gibilanggo taliwala sa kangit-ngit hantod sa alas paghukom. So ang mga anghel, ang Diablo ay yung mga anghel na sumuway sa ating Panginoon. Na ibig sabihin, kung wala ang anghel, walang Diablo. Kasi ang Diablo ay ang anghel na sumuway sa ating Panginoon. At ibig din, at maintindihan din natin na kung wala ang simbang Katoliko, wala ang Protestante. Kasi ang mga Protestante ay yung mga Katoliko noon na sumuway sa simbahang Katoliko. So malinaw, no? Napakalinaw. Now, so malinaw na marami pang hindi nakasulat kaysa nakasulat. At yan ay ang tinatawag na sacred tradition. Now, so, mag-aral, ang mabuti, ang mabuti, or kaya mag-aral tayo mga kapatid, no? Ito ang sinasabi na naman. Okay. So, ang simbahan ay makapagtulong siya kahit walang hindi mababasa sa Biblia. Yan mga kapatid, ang dapat din natin malaman. Bakit? Ang simbahan ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Katawan siya ng ating Panginoong Hesus. Kaya, makatulong siya ng katotohanan. Kasi katawan. Ang ulo ng simbahan ay ating Panginoong Hesus. Hindi naman pwede na ang ulo ay magtuturo ng tama, ngunit ang katawan ay magtuturo ng mali. Hindi man yan magkasipare.
ulo at katawan. Paano makasipalit ang kanyang gagawin? Yan mga kapatid, hindi natin mabuti. No? So, at ito ang sinabi sa Colosas 1:18 na nagsasabi na ang simbahan ay katawan natin, Panginoon Diyos. Ito, Tagalog ito mga kapatid kasi inadits ko ito, no? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, ang Panginoon Diyos. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Malinaw. Ito ba sa 1 Corinto 12:27? Kayo nga lahat ang isang katawan ni Kristo. Ano sinabi? Kayo nga lahat. Sino sila? Yung mga kaalib sa simbahan na itinayo natin Panginoon Isos. Kayo nga lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. So malinaw. Malinaw. So, kung ang ulo ay magsasabi ng katotohanan, ang katawan niya na siyang simbahan ay magsasabi din ng katotohanan. Pinubasahin natin mga kapatid, ang 1:14 na ang Panginoong Hesus ay siyang katotohanan. At ibasahin mga kapatid, ito ang sinabi. Sumagot si Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang katawan at siya ang katotohanan. At ang simbahan ay kanyang katawan. No, so malinaw na ang simbahan ay katotohanan. At dahil dyan mga kapatid, ang simbahan ang siyang haligi at suhay ng katotohanan. Basahin natin ang 1 Timoteo 3:15. Ito ang sinabi. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na magiging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So paano makaturo ng mali ang simbahan? O dahil ang simbahan ay haligi at suhay ng katotohanan, maka pangaral siya sa mga hindi na isulat na itinuro ng Panginoong Hesus. Pero ang masita, paano sila mayroong alam sa mga hindi nakasulat sa Biblia na sila ay isa lang ay bago ng litaw na sa ibang termino na parang masakit ay sila ay sulbog lang. So paano nila malaman ang mga itinuturo ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat sa Biblia? So yan mga kapatid, no? So, ang mga apostoles ba ay nagtuturo o nangaral sa... Mayroon ba mababasa sa Banal na Kasulatan na ang mga apostoles ay nangangaral kahit hindi mababasa litra por litra sa Biblia o nangangaral ba sila sa mga hindi na isulat? Malinaw mga kapatid na sinasabi sa Banal na Kasulatan. Ating basahin ang 2 Timoteo 1:13 upang malaman natin mga kapatid na ang mga apostoles ay sinasabi na nila na mayroong itinuturo ang simbahan o ipinayag na ng Diyos sa pamagitan ni St. Paul na mayroong itinuturo ang simbahan na hindi nakasulat litra por litra sa Biblia. Ating basahin mga kapatid ang 2 Timoteo 1:13. Sunda nga palig-ingnan ang mga matuod na mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo o pabilin diha sa pagtuo o gugma nga nato sa atong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Ating balikan na sunda nga palig-ingnan ang mga matuod na mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo. So gitudlo, no? Itinuturo niya. Ang tanong, nakasulat ba ito? Ating basahin mga kapatid ang 2 Timoteo 2:2. Ito ang sinabi. Itudlo sa mga tao nga imong kasaligan ang imong hinunggan na akong giwali at ubangan sa kadaghanan aron kini itudlo sa bila sa uwan. So, itudlo ang nanunggan. Pero ating basahin mga kapatid ang napakalinaw, no? Ito pa. 1 Juan 2:24. Sinasabi rin dito na si Cynthia na nagtuturo na hindi nakasulat sa Biblia. 1 Juan 2:24. Ito ang sinabi. 24. Busa ang pingi gayon ninyo ang mensahe na inyong nadungog. Sukad pa gayon sa sinugdan. Kay kung inyong ang pingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin ka mo kanunay diha sa anak o samahan. Nadungog ninyo. So malinaw, pero mayroon pang napaka
napakalinaw dyan, no? Ating basahin. Ang 2 Tesalonica 2:15. Kaya mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan niyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo sa pamagitan man ng aming sinabi o sinulat. Napakalinaw. Napakalinaw mga kapatid. Kaya ang simbahan ay mayroong itinuturo na hindi litra por litra na mabasa sa Biblia. So napakalinaw, no? So, ang sacred tradition, mga kapatid, ay naisulat sa aklat na tinatawag na Didache. Ang Didache ay ang kahulugan ng Didache ay the teaching of the 12 apostles. Or sa ibang salita, ang tinuturo ng mga apostoles na siyang sinasabi o tinuturo ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat o naisulat sa banal na kasulatan. Yan mga kapatid. So malinaw na mayroong sacred tradition. So ang mga responsible person na upang maisulat ang sacred tradition, mga kapatid, ay ang ating mga santo na sina Saint Clement of Rome na nabuhay, namatay noong 99 AD. At si San Ignacio, Saint Ignatius of Antioch, no, yung ikatlong obispo sa Antioquia, na namatay taon 107. Si San Policarpio din na namamatay taon 155 AD. At si Saint Justin Martyr, yung sinunog na obispo, na namamatay taon 165 AD. At mayroon pang iba. Sila ang mga nakilala na sumusulat sa mga hindi naisulat sa banal na kasulatan. Sila mga kapatid. So, ang salitang Didache ay galing sa wikang Griego na salitang didasken na nangangahulugan ng to teach. That is why Didache is the teaching of the 12 apostles. Yan mga kapatid. So malinaw, no? Malinaw. So sa aklat na yan na tinatawag na Didache ay ipinangaral o naisulat ang mga ipinangaral natin Panginoong Hesus na hindi nakasulat sa Biblia. Yan mga kapatid. Yan bakit ang mga Katoliko ay mayroong mga itinuturo na hindi mababasa litra por litra sa Biblia. Yan mga kapatid. So, ang sacred tradition na kunin sa ating CCC, ating balikan, ay hindi mahiwalay sa banal na kasulatan kasi isa lang ang nagtuturo nila. Ngunit, ang sacred tradition ay hindi lang naisulat sa banal na kasulatan. Pero ang pinanggalingan, itong dalawa ay ang ating Panginoong Hesus lang o ang Diyos lang. So isa lang ang tinatawag na divine wellspring. Okay. So sa CCC ating balikan, no? Na ito. Sacred tradition and sacred scripture then are bound closely together and communicate one with the other, for both of them flowing out from the same divine wellspring come together in some fashion to form one thing and move towards the one goal, to the same goal. Each of them makes present and fruitful in the church the mystery of Christ, who promised to remain with His own always to the close of the age. So, malinaw ang sinasabi, no? So, ang ibig sabihin ay ang banal na tradisyon at banal na kasulatan ay nakatali sa isa't isa at magkaugnay sa isa't isa. Dahil ang bawat isa ay nagmula sa banal na pinagmulan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus o ang ating Panginoong Diyos para bumuo ng isang bagay patungo sa isang layunin. Yan, napakalinaw.